A blessed day po sa lahat po ng ating manonood ngayon, sa lahat po ng sumusubaybay at sumusuporta sa atin pong gawain. At tayo po ay nasa season 44 na po ng ating prayer and fasting for the nation. At tayo po ay may temang The Reasons That Made Me to Decide to Follow Jesus. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay magdasal. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, ay pinagkaloob niyo po sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa kalayaan po, Lord, na makapikanig po ng inyong mga salita, Panginoon. Lord, kayo po ang manguna sa amin, Lord, sa bawat mga salitang sasabihin, Panginoon, at ma-share po ngayong araw na ito, Panginoon. Nawa po, Lord, ay magamit po ito sa aming everyday life, Panginoon, at sa amin po, Panginoon, na makikipag-share din po sa ibang tao, Lord. Lord, maraming salamat po sa biyaya niyo po, and sana po, Panginoon, ay lahat po tayo ay may, or lahat po kami ay may matutunan po, Panginoon, sa araw na ito, Lord. Maraming salamat. We praise you, Lord, and we bless you in Jesus' name. Amen. Ayan, again, ang ating pong tema ngayon ay the reasons that made me to decide to follow Jesus. So, ang ating pong objectives is to be able to share my personal journey on the reasons that made me to decide to follow Jesus. So, reasons that made me to decide to follow Jesus, actually, marami po. So, bata pa lang po ako, kilala ko naman po talaga si Jesus. So, lahat naman po tayo, syempre, meron po tayong subjects sa school na nagtuturo kung sino po si Jesus. So, originally po, I'm a Catholic. I also went to a Catholic church po, kaya po meron po talaga kaming subject na religion, which is nagtuturo kung sino po si Jesus sa ating buhay. So, kilala ko po siya bilang anak po ng Diyos at tagapagligtas po. Pero, yun lang po, period. Yun lang po ang pagkakilala ko sa Panginoon or kay Jesus. Kilala ko lang po siya, pero hindi ko po siya kilala personally. So, una ko pong naka-attend sa isang born-again Christian is dito po sa Church of the Living Faith way back 2009 po. So, yun, nakapakinig po ako. So, na-touch po ako, maybe siguro kasi nung time po na yun is Mother's Day. So, sineselebrate po yung Mother's Day sa church, and currently po, during that time is buntis po ako sa aking panganay na anak. Pero after nun po, tumatak po sa akin yung pag-attend ko po ng church na yun, but not to the point po na nag-decide ako na umattend po every Sunday. So, kilala ko po si Jesus, nakakapakinig na po ako ng mga salita ng Diyos kasi po after ko po makapanganak, uma-attend na rin po ako. Pero sa heart ko po, parang para sa akin kulang pa po, parang hindi ko pa po talaga siya as in nakikilala at hindi pa po ako nakakapag-decide na i-follow siya, yung mga ginagawa niya. Way back 2014 po, nanganak po ako sa aking bunsong anak. Siguro yun po talaga yung point na dumating sa buhay ko na kailangan ko pala si Jesus. Siguro, kahit sino naman po, di ba, kung hindi magkakaroon ng malaking problema at malaking dagok, hindi wala po tayong matututunan. So, yung time po kasi na yun, yung bunso ko pong anak, 50-50 po siya. So, 4 months pa lang po siya. Pabalik-balik po siya sa hospital. Siya nga po yung tinatawag ko miracle baby. Kasi talaga pong nangingitim na po siya yung bago po namin siya dalhin sa hospital. So, pabalik-balik na po siya noon sa hospital before noon. So, kasi nangingitim na po siya, nanginginig na po. Parang mamatay na po talaga. Pero, nung dinala po namin siya sa hospital, nasa work po ako noon, tinawagan po ako ng asawa ko. Pagdating ko po sa hospital, nandun po siya sa loob ng emergency. Pero ako po, nag-pray po ako sa isip ko. Sabi ko, Lord, kung talagang ang anak ko, ito ay para sa akin, ibibigay niyo po siya sa akin. At kung hanggang dito na lang po talaga siya, ay kukunin niyo po siya. So, parang isinuko ko lahat sa Lord during that time na ikaw na po bahala. Let your will be done po. Kung ano man po mangyari, tatanggapin ko. Pero syempre, sa puso ko, kung bibigyan pa po ako ng pagkakataon na maging nanay sa batang ito,
ay tatanggapin ko po. So, I admit na marami po talaga akong pagkukulang, kaya po siguro talaga siya nagkasakit kasi po after ko po mga anak, nag-work po agad ako, hindi ko po siya nabibigang pansin. Minsan po sa yaya lang po siya, siya lang po ang tumitingin. Siyempre hindi po natin alam kung ano po yung nangyayari sa anak natin. So ayun po talaga yung point na dumating po ako sa puntong talagang nung nabuhay po siya at binigyan po ng pagkakataon yung anak kong mabuhay hanggang ngayon na 9 years old na po siya, napakalakas. Talaga po dumating sa point na talagang totoo si Jesus. Totoo yung mga pinagpipray natin. Nakikinig siya sa mga panalangin ng kanyang mga anak. I decided to follow Jesus po. So, during that time po, talagang every Sunday, umaattend na po ako. Sa mga ministry, umaattend na rin po ako. And I was able to share my experience po sa mga ka-work ko. Lalong-lalo na po yung miracle na yun na nangyari po sa anak ko. So, saka dumarating po sa point na talagang noong mga time po na yun na walang-wala po kami. Pero pinoprovide po ng Lord yung mga pangangailangan namin. Especially po dun sa anak ko kasi huminto po akong magtrabaho at mag-focus po sa pag-aalaga po sa tatlo ko pong anak. Kasi nga po, iniisip ko po na talagang kulang po sila sa aruga ng isang ina during that time. Kaya po sila nagkakasakit. Alam niyo po yung kahit wala po kong work, ang nagtrabaho po is yung asawa ko po. And that time po, mas malaki po yung kinikita ko po kaysa sa kanya. Pero we were able to survive po. So, kaya, nung finalo ko po si Jesus, talaga pong pinaniniwalaan at pinangahahawakan ko po yung salita niya sa Philippians 4:19. Ang sabi po dito, "And my God will meet all your needs according to His riches in glory in Christ." So, ang lahat po ng pangangailangan po natin, pag finalo po natin si Jesus, ay ibibigay niya po according to His riches and glory po. So, kung ano po yung mga needs natin, hindi na po natin siya kailangang parang isipin pa kasi alam natin na ipiprovide naman po ito ng Panginoon, especially po kung nananalangin po tayo sa Kanya. So, isa pa po sa promise po ng Lord na pinangahawakan ko po is yung, again, yung Jeremiah 29:11 na I know His plans, yung mga plano po ng Panginoon sa atin, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So, alam ko po na ang pagsunod ko po sa Panginoon ay meron po siyang kapalit po na magagandang bagay. So, meron po siyang plano para sa atin. May plano po siya na pasaganahin tayo. So, I can attest that talagang totoo siya kasi samahan po ng sipag at tiyaga, talaga pong makakasurvive na po tayo at kasamahan po natin ang pag-ministry po sa Panginoon at pag-share po ng mga salitahan niya, talaga naman pong hindi po tayo pabayaan ng Panginoon. So, ang pagsunod ko po sa Lord, talaga po marami po siyang binago sa buhay ko at sa buhay po ng pamilya ko. Ito nga po huli, na nakapagpakasal po kami kasi po alam po namin na talagang ang blessings ni Lord ay ibubuhos niya pa pag daan namin sa tamang paraan na kasi syempre nagkasama kami for 15 years tapos hindi kami nakapagpakasal. So pinrovide lahat ng Panginoon yun. Tapos ngayon nakakapag-aral po yung mga anak ko. Maganda po ang aming mga sabi ko po na maayos at sapat po ang aming pamilya sa pagsunod po namin sa Panginoon. At hindi lang po yun, syempre po, nakikita po tayo ng mga anak natin na sumusunod po tayo sa Lord. Sila rin po ay nako-curious at nagtatanong at sila rin po ay naglilingkod po sa Lord. So, masaya po ako sa bagay na binigay po ng Panginoon sa amin nung nag-decide po ako na i-follow siya. So, iba-iba man po tayo ng paraan at iba-iba naman po tayo ng point of view about sa pagsunod sa Panginoon. Pero isa lang naman po ang ibinibigay niya at ina-assure niya sa bawat isa is yung bibigyan niya tayo ng magandang buhay at
yung buhay po na dati, iaalisin niyo na po yung lumang ikaw at babaguhin niya po. At mas marami po tayong may inspire po sa life, sa buhay po na pinapakita po natin. Yun lamang po. Nawa po inabigyan ko po kayo ng inspirasyon sa mga ikinuwento ko po about po sa pagsunod ko po sa Panginoon. Maraming salamat po. Tayo po muna ulit ay magdasal bago po matapos ang ating gawain. Lord, maraming salamat po, Panginoon. We praise you, Lord. Nawa po ikaw lamang po ang naitaas, Panginoon, sa araw na ito, Lord, sa mga salitang na-share ko po, Panginoon. Nawa po, Lord, ay maging inspirasyon po ito, Panginoon, sa mga tao pa pong hindi nakakakilala sa inyo, Lord. Ay mas makilala ka pa po, Panginoon, ng deeply, Panginoon. Lord, alam ko po, Panginoon, na ang bawat isa, Panginoon, may mga pinagdadaanan, Lord. Alam po namin, Panginoon, na minsan po, mahirap po maniwala, pero alam ko po, Panginoon, na madaling magtiwala, Lord, para sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa pagpapala niyo po, Panginoon. Salamat po, Lord, sa opportunity na ito na ipinagkaloob niyo po sa akin, Panginoon, upang makashare po ulit ng inyong mga salita, Lord. Maraming salamat po, Lord. We praise you, Lord. Tinataas ka po namin, Panginoon. We bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po sa lahat, and God bless po.